Ikinagagalak po namin na muli namin kayong makapiling mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay. Pinakahangad po namin na kayo kasama ng inyong buong sambahayan ay nasa isang maayos na kalagayan. Ako po si kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang In Search of Truth. Pinakahangad po namin na ang ganitong mga programa namin sa Iglesia ni Cristo ay makatulong po sa inyong ginagawang mga pagsusuri upang katulad po ng napakaraming mga tao na nagbigay ng kanilang panahon para pakinggan at suriin ang mga aral ng Iglesia ni Cristo, ay nalaman nila ang katotohanan, kaya po nakapagpasya sila na iwanan yung dati nilang reliyon at umanib sa Iglesia ni Cristo. Ang isa nga po sa halimbawa nito ay si kapatid na Edita Morales. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Bustos sa Distrito Eklesyastiko ng Bulacan. Pakinggan at panoorin po natin ang aming isinagawang interview. At nung mapakinggan ko naman po na nakasulat po sa Biblia na Iglesia ni Cristo lang po ang siyang ililigtas po ni Cristo. Kaya po doon na po ako nag-decide po na magpatuloy po at magpabautismo po sa iglesia. Ako po si kapatid na Edita Morales sa lokal po ng Bustos, distrito po ng Bulacan. Ako po ay may tungkulin sa pananalapi. Ako po ay may asawa, si Arturo Morales, pero mayapa na po siya. Nagkaroon po kami ng 4 na anak. Ako po ay nag-aral sa Manila sa PSBA po. Ang course ko po ay BA, Majoring Marketing Management. Ngayon po, kasalukuyan po ako ay may business na restaurant po. Ang relihiyon ko po na dati ay Katoliko po ako. Pag nagsisimba po ako, nakakulay puti po ako ng damit, yung may kulay blue po na belt. At lagi po kaming, sinasama din po ako ng nanay ko sa mga procession, tsaka po yung pabasa po pagka po mahal na araw. Lagi po din po ako nagsisimba sa Katoliko po, tuwing linggo po, kahit po ako mag-isa na nagsisimba po ako. Kaya kumbaga, panatikong Katoliko, masasabi po ako. Pero po nung nag-high school po ako, marami na po akong katanungan sa sarili ko na kasi po lagi po kaming, kung po nasa Catholic school po ako nag-aaral, ay lagi po kami nangungumpisal sa pare. Kaya sabi ko, bakit kaya dito po kami nangungumpisal? Pwede naman akong humingi ng tawad o mano sa Panginoon Diyos direkta. Kaya po, isa po yun sa isa sa marami ko pong katanungan. Isa pa po, sa mga katanungan ko po, yung sa procession po, marami pong sinasambang mga Diyos. Hindi mabilang sa dami po ng pinoprosesyon. Isa po yun sa mga katanungan ko, ba't ang dami. Pagkakilala ko po nun sa Iglesia ni Cristo, na kapag ka po, sige, si Manalo daw po yung sinasamba, tapos po yung kailangan po pagka mag-aabuloy lahat kayo, tapos tinotokahan kayo kung magkano yung iaabuloy nyo, ibibigay ninyo, ganun po. Nung pong college po ako, meron po akong ka-roommate doon na Iglesia ni Cristo. Lagi niya po akong inaanyayahan na sumama sa akin sa pagsamba nila, sa pamamahayag nila. Nung una po, hindi ko po siya pinagbibigyan, pero madalas po niya ako kinukulit. Kaya po, pinagbigyan ko na po siya para matahimik. Nung sumama po ako sa pagsamba nila, ang isa po doon sa topic po,
yung tungkol po dun sa Pasko na wala po sa Biblia yung December 25 na araw ng kapanganakan ni Kristo. Kaya po, noon pa lang, parang na po ako na bakit sineselebrate naming mga Katoliko, wala naman po pala sa Biblia. Isa po sa napansin ko po sa ministro po nagtuturo po sa Iglesia ni Cristo, ang mga sinasabi po na nakabatay po sa Biblia. Para po tuloy na curious nga po ako, kaya pagka nag-i-invite po siya, sumasama na po agad ako. Kaya po marami po yung ibang mga aral na sabi ko, mali pala yung ng Katoliko, hindi pala ganun yung nasa Biblia. Nung pong nagpatuloy po ako sa pakikinig, nalaman ko po doon yung po palang pangungumpisal sa pare, wala naman po pala sa Biblia yun. Kaya po, isa po yun sa dahilan kung bakit po, parang talagang nagpursige po ako na makinig po sa aral po ng Iglesia ni Cristo. At nung mapakinggan ko naman po na nakasulat po sa Biblia na Iglesia ni Cristo lang po ang siyang ililigtas po ni Cristo. Kaya po doon na po ako nag-decide po na magpatuloy po at magpabautismo po sa iglesia. Sa panahon po ng aking pakikinig, nalaman ko din po na hindi naman po pala totoo na si Manalo po yung sinasamba, kundi po ang tunay na Diyos. Si kapatid na Felix po ay sugo po ng Diyos upang mangaral po sa mga tao, upang makapagbalik loob sa Diyos. At nung pong ako naman po ay sumamba, tinitingnan ko po kung talagang pinipilit po yung iba na magbigay. Pero nung unang pagsamba ko po, hindi ko po nakita na sapilitan po yung pag-aabuloy. Sa panahon po ng doktrina, ay nalaman ko po na ang pag-aabuloy po ay hindi po yung sapilitan, kung hindi po bukal po sa puso. Kung ano po yung pasya ng puso po natin. Yun po ang dapat pong ihandog. Dahil po nalaman ko na ako po ay nasa tamang reliyon, hindi na po ako aalis dito kahit ano po mangyari. Kahit anong pagsubok pan po ang dumating sa buhay ko, itataguyod ko po. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Edita Morales. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Bustos, sa Distrito Eklesyastiko ng Bulacan. At sa aming pong pagbabalik, isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang programang ito. Magpapakilala lamang po ang aming himpilan. Ito ang INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Sumasa inyo pong muli ang programang ito, ang In Search of Truth. At sa pagkakataong ito ay ipinaabot na po namin ang aming pagbati sa aming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Gayun din po yung mga nasa proseso na ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Partikular po na binabati namin ang sambahayan ni kapatid na Edita Morales na kanina po ay ating na-interview. Si kapatid na Edita ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Subalit, nang pagbigyan niya po yung paanyaya ng mga kapatid namin noon sa Iglesia ni Cristo na siya ay makapakinig sa pangangaral na ginagawa sa Iglesia ni Cristo, ay nalaman niya ang mga katotohanan na para siya ay magtamo ng kaligtasan, kinakailangan nasa loob siya ng tunay na Iglesia ni Cristo. Kaya nga, ang banggit kanina ni kapatid na Edita, nang mapakinggan ko niya na nasa Iglesia ni Cristo ang mga taong tiyak ang kanilang kaligtasan sa araw ng paghuhukom, ay nakapagpasya na siya na sumailalim na sa proseso ng pag-aanib sa Iglesia ni Cristo at dumating ang panahon na siya po ay tumanggap ng bautismo sa loob ng Iglesia ni Cristo.
Sa mga nagmamasid po sa Iglesia ni Cristo, karaniwan na kanila pong naitatanong sa amin, bakit daw po natitiyak namin na ang mga tao na maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom, nasa loob sila ng tunay na Iglesia ni Cristo? Ang dahilan po nito, mga mahal po naming mga taga-subaybay, ay sapagkat ito po ang tinitiyak at sinisiguro sa atin ng banal na kasulatan. Ito po ang mga katotohanan na pinatototohanan ng mga salita ng Diyos na nakasulat po dito sa Biblia. Ano po ang katunayan nito? Sino nga po ba ang nagpanukala na ang kaligtasan ay para sa tunay na iglesia sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan ninyo at ganito ang mababasa natin na nakasulat dito po sa Efeso 3, ang talata po ay 21. Sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino natin basahin, mula po dito sa saling The Living Bible, pakinggan ninyo. Nawa ay mabigyan siya ng kaluwalhatian magpakailan-kailanman sa walang katapusang panahon, dahil sa kanyang pangunahing panukala ng kaligtasan para sa iglesia sa pamamagitan ni Hesukristo. Dito po ay niliwanag na panukalaan niya ng ating Panginoong Diyos na ang kaligtasan ay para sa iglesia sa pamamagitan anya ng ating Panginoong Kristo. Mga kaibigan, hindi po ito batay sa kuro-kuro o sa palagay, kundi ito po ang katotohanan na nakasulat sa Biblia. Marahil po ay hindi mahirap ipatanggap dun sa mga naniniwala na ang ating Panginoong Kristo ang siyang ibinigay ng ating Panginoong Diyos na tagapagligtas sa tao, na talagang ang ating Panginoong Kristo ang siyang kakasangkapanin ng ating Panginoong Diyos sa pagliligtas sa tao. Subalit, dapat din nating tanggapin, mga mahal po naming mga taga-subaybay, na ang ililigtas ng ating Panginoong Kristo ay walang iba kundi ang iglesia. Ito po ay batay sa panukala ng ating Panginoong Diyos. Alin kayang iglesia ang tinutukoy dito na batayan niya sa panukala ng ating Panginoong Diyos? Ito ang ililigtas ng ating Panginoong Kristo. Pakinggan ninyo ang nakasulat po dito sa Efeso sa 4:11-13 ng Saling Norley Simplified New Testament. Ay ganito ang ating mababasa sa pagkakaliwat na rin po ito sa wikang Pilipino natin basahin. Pakinggan po ninyo. At hinirang niya ang ilan na maging mga apostol, ang iba'y mga propeta, at ang ilan ay ibanghilista, ang iba'y mga tagapangaral o tagapagturo. Ang nagkakaisang layunin ng kanilang paggawa ay ang madala ang mga Kristiyano sa kasakdalan o pagiging ganap. Maihanda sila sa makakristyanong paglilingkod at pagpapalago sa iglesia ni Kristo hanggang sa maabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at ang isang ganap na kaalaman tungkol sa anak ng Diyos at matamo ang pagiging ganap maging ayon sa sukat ng kalagayan ng pagiging ganap ni Kristo. Batay po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, kung aling iglesia ang ipinanukala ng ating Panginoong Diyos na siyang ililigtas ng ating Panginoong Kristo, ay walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Kaya mga mahal po naming mga taga-subaybay, kung kami man po ay naninindigan na nandito sa iglesia ni Kristo ang mga taong nakatitiyak ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom, sapagkat ito po ay batay sa mga katotohanan na nakasulat po dito sa banal na kasulatan. Bakit nga po ba ang iglesia ni Kristo ang siyang tinitiyak ng mga apostol na ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo batay sa panukala ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan ninyo dito po sa Efeso
Sa 1:5 at 7 ay ganito ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Na tayo'y itinalagan niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang kanya, ayon sa minagaling ng kanyang kalooban, na sa kanya'y meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Bakit po kaya ang Iglesia ni Cristo ang tiniyak ng mga apostol na ililigtas ng ating Panginoong Sukristo batay sa panukala ng ating Panginoong Diyos? Sapagkat tandaan po natin, ang mga tao na nagtamo ng katubusan ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo, silaan niya ang napatawad sa kanilang mga kasalanan. At kapag ka ang tao ay napatawad na sa kanilang mga kasalanan, ano po ang tinitiyak sa atin ng banal na kasulatan? Pakinggan ninyo. Dito po sa Roma, sa 5:8 hanggang 9 ay ganito ang ating mababasa. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Kapag ka ang tao po ay napabilang na sa mga natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo, ano na po ang kanilang natitiyak? Ayon po sa talata ng Biblia na binasa namin sa inyo, lalo anyang tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Sino po yung mga taong tiniyak dito ni Apostol Pablo na maliligtas? Ayon na rin po kay Apostol Pablo, ngayon anya na napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa makatwid, sila po ang natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Siguro ito naman yung itatanong sa amin nung mga nagsusuri. Bakit nyo naman po natitiyak na kayo ang natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo? Mga kaibigan, ang pinagbatayan po namin walang iba kundi ang Biblia pa rin. Sapagkat sa Biblia po ay tiniyak, siniguro din ng mga apostol kung alin ang tinubos o binili ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Pakinggan po ninyo at babasahin namin ang nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Gawa sa 20:28 ay ganito ang ating mababasa dito po sa salin ni Ginoong George M. Lamsa. Sa pagkakaliwat na rin po ito sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan po ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Batay po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, ang tinubos, binili ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Kaya, kung meron man pong mga taong ngayon na nakatitiyak na sila ang magtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom, walang iba kundi ang mga taong kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo. Ito po ang dahilan kung bakit nung mapakinggan ito ni kapatid na Edita Morales, hindi na siya nagdalawang isip pa. Naiwanan yung dati niyang reliyon at umanib siya sa Iglesia ni Kristo. Bukod po sa maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom, ano pa po ang nakalaang kabutihan kung ang tao po ay nasa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo? Ito nga po ang iglesyang tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Pakinggan po natin ang nakasulat dito po sa Kolosas. Sa 1, ang talata po ay
12 hanggang 14, ganito ang ating mababasa, pakinggan ninyo. Magpasalamat kayo sa Ama, pagkat minarapat niya kayo bilang mga tagapagmana ng kaharian ng liwanag, kasama ng mga banal. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at dinala sa kaharian ng anak na minamahal. Sa pamamagitan niya, tayo'y tinubos at pinatawad sa ating mga kasalanan. Sa pagtuturo ni Apostol Pablo, yun anyang mga tao na tinubos at pinatawad na sa kanilang mga kasalanan. Ang sabi ni Apostol Pablo, magpasalamat anya kayo sa Ama pagkat minarapat niya kayo bilang mga tagapagmana ng kaharian ng liwanag. Sa makatwid, tiniyak po na sila ang magmamana ng kaharian na ipinangako ng ating Panginoong Diyos. Alin po ba ang kahariang ito? At ano-ano po ang mga kabutihan na nasa kahariang ito? Pakinggan po ninyo at ganito ang mababasa nating nakasulat dito po sa Apokalipsis sa 21:1 hanggang 4 ay ganito ang mababasa natin. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya. At ang Diyos din ay sasa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Ang kaharian po na ipinangako ng ating Panginoong Diyos na mamanahin ng mga natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo, na walang iba kundi ang mga kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo, walang iba kundi ang bayang banal. Ano-ano po ang mga kabutihan na nasa kahariang ito sa bayang banal? Batay po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, doon anya ay palagian ng makakasama ng tao ang ating Panginoong Diyos. At doon din ay papahirin ng ating Panginoong Diyos ang bawat luha sa kanila anyang mga mata. Hindi na anya magkakaroon doon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Nakita niyo po ba, mga mahal po naming mga taga-subaybay, kung gaano kadakilang biyaya ang matatamo ng tao kapag siya ay kabilang, kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo? Hindi lamang maliligtas pagdating ng araw ng paghukom, kundi makapaninirahan pa doon po sa bayang banal na ipinangako ng ating Panginoong Diyos na magiging pamalagi ang tahanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ito nga po ang dahilan kung bakit wala po kaming tigil na ibahagi sa inyo ang mga katotohanan ito. Sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, ginagamit na po ang lahat ng mabibisang kaparaanan para maiparating sa lahat ng mga tao sa buong mundo ang katotohanan na kailangan ng tao ang Iglesia ni Kristo. Sapagkat kung meron mang mga taong nakatitiyak ng kanilang kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom, batay po sa mga katotohanang nakasulat sa Biblia, ay walang iba kundi ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kaya nga po si kapatid na Edita Morales ay meron din pong paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo.
Pakinggan at panoorin po natin ito. Inaanyayahan ko po ang lahat po ng mga kababayan ko, mga kamag-anak, lalo na po yung mga mahal ko po sa buhay, na sana po ay makinig po kayo sa aral po ng Iglesia ni Cristo upang kayo man po ay magtamo ng kaligtasan pagdating po ng araw. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri, at panalangin namin sa ating Panginoong Diyos. Dumating din po ang pagkakataon, kayo man po na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo, makapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Cristo. Bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo, sapagkat hinahangad mo po ng mga tao na yung nilalang ay magtamo ng kaligtasan. Ipinaalam mo sa amin ang kaparaanan para makatiyak kami ng pagtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Ito po ay ang pag-anib sa tunay na Iglesia ni Cristo. Kaawaan mo po ang mga nakikinig at sumusubaybay sa amin ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang mga katotohanan ng kanilang napakinggan, maging daan na po para sila'y makapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Cristo. Panginoong Sukristo, lumalapit din po kami sa iyo. Kaawaan mo kaming ilapit, ipamagitan po sa Ama. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, di namin makakalimutang ipanalangin ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Ingatan mo po ang aming pinakamamahal na kapatid. Ang lahat magalang na po naming ipinakikiusap sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.